Punta tayo sa L2. Ayan, L2. So, level 2, mas mataas siya sa L1. Minsan tawag dyan Senior Security Analyst. O yung iba ang tawag sa L1 is Junior. No? Junior, tapos yung L2 Senior. So, kanya-kanyang naming conventional lang yon. Sahod dyan, syempre hindi na naman yan nasa 30. Kadalasan lagpasan ng 50 yan. 60 to 90K, depende again sa company, no? Tapos yung bracket niyan, depende pa rin kasi nga malaki talaga lagi yung yung, yung playing field pagdating sa security. So, ang range ng sahod malalaki. So, ano bang expectation bilang L2 analyst? So, Spring, kadalasan galing ka na sa L1, no? Ngayon, kung hindi ka man galing sa L1, meron ka ng malakas at mahaba na IT experience. Marami kang alam sa IT security tools. Hindi ka man naging L1 na analyst, pero baka marunong ka na mag-configure ng mga IT security tools, parang IT engineer ka na. So, aring ganon. O talagang maaaring simpleng galing ka lang talaga sa L1, tumipat ka ng company, L2 ka na ngayon tinanggap. Dahil ka na yung sa L2 challenge, no? Or L1, promoted ka talaga sa L2. Okay. Expectation bilang L2 analyst. Mas matagal na yung shifting schedule na mananatili ka doon. Kumbaga, sa L1, halos buwan-buwan, magbabago yung shift mo. Ang experience doon is matutunan mo saan ba pinakamaraming ticket. Pag umaga, tanghali, gabi, saan ba yung mga mahihirap na ticket kadalasan? Saan ba yung mga emergency nagaganap umaga, tanghali, gabi? Ngayon, pag L2 analyst ka na, expectation dyan is medyo mas matagal ka nakapako sa isang shifting schedule. At the same time, medyo mas konti na yung L2 analyst. So, tandaan natin kanina, yung L1, madami talaga yon. Kasi kailangan mo punuin yung 24/7 schedule eh. Ngayon, pag L2, ganun din naman. Kailangan mo pa rin punuin yung 24/7 schedule. Pero hindi necessarily kasing dami ng L1. Halimbawa, pwedeng ang mangyari sa isang shift, mayroong let's say 3 L1, tapos isang L2. Pwedeng gano'n, no? Kaya, 4 na L1 o 5 L1, tapos 2 L2. Sa isang shift lang yun, ha? Tapos tandaan natin ang isang shift, minsan 3 shift sa isang araw, di ba? So, honestly, depende talaga yan sa laki ng company, sa security team na binubuo nila, kung gaano kalaki, kung gaano rin kalaki yung budget, di ba? Ngayon, kung nasa MSSP ka, so Managed Security Service Provider, kadalasan, sila talaga yung nag-hire ng maraming L1 saka L2. Kasi yan negosyo nila eh. Yung security analyst nila, hindi lang naman yung nagpa-function to serve one customer. Kadalasan maraming customer sabay-sabay. Diba? Kaya nga security operations center eh. Parang naka-pool kayo, tapos nag-a-attend kayo sa multiple security events ng more than one client. Okay. So 60 to 90K Philippine pesos yan per month, no? Long-term shifting schedule, may konting flexibility. Pwede ka makipagpalitan sa kapwa L2 mo. Diba? Tapos, ang mga desired certifications dito, syempre pag L2 ka, kadalasan hindi ka na fresh grad, no? So, marami ka na experience sa IT o sa cybersecurity. Pag nandito ako, recommendation, CISA Plus, CYSA Plus, Cybersecurity Analyst Plus, yung certification yan, provided by ng CompTIA, o kaya Product or Vendor Certificate. So, katulad nung kanina, pero this time, ito Security Plus kasi parang entry level na maganda. Tapos dito, okay din itong CISA Plus, Cybersecurity Analyst Plus. Pang L2 Analyst yan, kumbaga, hindi ka na napag-iiwanan kapag yan ang certification mo. Okay. Pero kung L2 ka, tapos wala kang any kind of certification, medyo palanganin ka doon. Yan, pwede ka rin ng bumawi sa product certification. Kasi, depende sa product, bisa kailangan ng expertise sa ginagamit yung produkto. Kung halimbawa, ang EDR nyo is CrowdStrike. So, kadalasan dapat meron kayong certification para sa CrowdStrike bilang certified engineer o kaya certified operator o kaya certified administrator kung anong product na yun. Diba? Ngayon, bilang L2, kadalasan hindi na ikaw yung unang
sasahod ng mga tickets. Hindi na ikaw yung unang tatanggap ng mga tickets. Yung L1 yon. Ikaw yung magre-review ngayon ng mga ticket ng L1. O ikaw yung tatanggap ng escalation ng ticket ng L1. Okay? So, o ikaw yung magre-review. Siyempre, essentially, pag in-escalate sa'yo, i-review mo muna yung kung ano yung ginawa ng L1 bago may tuloy yung analysis, diba? So, more on ticket review ka na lang. SLA awareness. So, yung mga L1, maaaring nakafocus lang yan sa sarili na ng ticket, no? Ngayon, bilang L2, since hindi ka naman palagi may ticket, mas meron kang opportunity na tignan yung mga SLA. Meron naman dashboard yan sa SIEM nyo o sa kung ano mga monitor sa inyong ticketing system. Nakikita mo alin yung malapit na mag-expire yung SLA o mag-miss sa SLA. So, bilang L2 analyst, ikaw yung sasalo o ikaw yung tutulong para hindi kayo mag-fail ng SLA. Siyempre, tandaan natin, most of the time, yung sa Security Operations Center, lalo na sa mga MSSP, maraming iba-ibang vendor, maraming iba-ibang kliyente na sabay-sabay kayo sinaservice. So it's very important sana na huwag kayo mag-fail sa SLA. Diba? Kasi maaring quality nga yung analysis na ginagawa, pero kung late nyo na naibigay yung response, sasabihin ng kliyente na sayang. Ang ganda pala ito lang pa rin gagawin namin security remediation o security recommendation. Pero late nyo na nabigay. Inabot na kayo ng kalahati araw. Diba? Sige. Bilang L2 analyst, ano yung mga ginagawa niya? So technically, L2 analyst, kaya niya mag-ticket katulad ng L1. And pag na-ticket siya katulad ng L1, expectation, syempre magaling siya mag-ticket. Diba? Yun, bilang L2, meron ka ng contribution ngayon sa reporting. Diba, ang mga customer nyo, monthly yan, magre-report kayo. O kaya minsan, malala, weekly. No? Essentially, yung report na yun, tukol lang naman din sa mga tickets. Ano yung severity ng mga tickets, priority 1, priority 2. Ano yung SLA ng mga ticket, kung gaano katagal, bago tayo makapagbigay ng response sa ticket. Gusto rin na makita syempre ng mga customer. Susukatin ng mga customer yung performance ng ating SOC, o Security Operations Center, sa pamamagitan ng pagtingin sa mga SLA ng mga ticket. Diba? Syempre, yung customer din, habang natatanggap nila yung recommendation ng SOC team kung anong gagawin sa security incident na yun, nakikita rin naman nila yung quality. So doon papasok yung L2 na trabaho. Pwede kang mag-coach sa L1 o pwede kang tumulong sa L1 o pwedeng ikaw mismo nakapagbigay ka ng quality input sa ticket. Ngayon, let's say bilang L2 nakatanggap kayo ng incident and malala yung incident, pwede mo siyang i-escalate sa L3. Kasi yung L3, in theory, siya na yung pwedeng dapat tumawag sa customer on the spot. Sabihin niya, meron tayong priority 1 or priority 2 incident. At ako bilang L3, tinatawagan kita na ikaw yung manager ng kliyente. Mag-umpisa na tayo ng call para pag-usapan natin yung incident. Mag-share na tayo ng screen para pag-usapan na natin yung ating mitigation na gagawin. So L2 yung pwede mag-trigger na L3. Tumawag si L3 na humingi ng tulong. Ang accountability ng L3 is yung pag-direct customer support na. Siyempre yung L3 kasama ni L2. Kasi parang kapag nangyari yan, isang incident na ganyan, yung L2 ipapasa na lahat ng detalye sa L3. Tapos yung L3 na yung pwede mag-lead ng discussion. Okay. So back tayo sa L2. Ticketing review, playbook review. So ito na yung kanina yung playbook ulit. Ito na yung documentation paano i-treat yung mga security incidents na susundin ng L1, L2, L3 ng buong SOC team. Si L2 analyst, meron siyang mas malaking responsibility mag-review ng playbook or mag-make ng recommendation for changes sa playbook. Okay? So, si L2 analyst din yung makakapagbigay ng suggestions o kailangan na natin gumawa ng isang special playbook para sa ganito special type of security incident. Kasi lagi nating napapansin na mayroong ganon. Diba? As an L2, yun ang my expectations sa'yo. Mas malawak yung kaisipan mo kaysa sa L1. The L1 people might not be expected na maisip yung ganong bagay. Pero ikaw bilang L2, mas meron kang point of observation sa mga nangyayari, mas malaki yung responsibility niya expect sa'yo dito.
So, documentation, at the same time, technical pa rin siya. Ang L2 role. Okay. Bilang L2, nandun ka na sa mas mataas ka sa L1, mas mataas yung sahod mo, pataas na pataas yung career mo niyan, no? Ang strategy sana dyan is i-absorb mo lahat ng kaalaman and at the same time gayahin mo na. Kunyari meron ka nakitang L3 analyst or isa pang L2 na magaling, i-imitate mo lang sa isip mo. Paano ba sila magsalita? Ano ba yung technique niya na sa pag-a-analyze? Ano ba yung mga shortcut na ng procedure o mga technique na na analysis? Meron mo sila mga specific notes na ginagawa. Gayahin mo, gawin mo rin for your own. Kasi dito na mag-uumpisa yung magkakaroon ka ng sariling style. Mabubuo yung sarili mong expertise, no, bilang L2. Dito ka na rin mapapaisip na parang mas gusto ko yung ganitong specific function. Hindi lang yung nagtitiket, parang mas gusto ko ako yung nagpe-perform ng forensics. So dito ka na ngayon tutubuan ng iba-ibang ideas bilang L2 analyst. Pwede ka mag-forensics, pwede ka mag-incident response, o pwede ka mag-red team activities. Diba? So dito nag-uumpisa yung maraming opportunities talaga pag nasa L2 ka na. So lahat ng gagawin mo bilang L2, email, chat, lahat yan documentation. So very important dito, i-maintain mo yung technical skill at the same time yung documentation skills mo. Kasi yun ang magdadala sa to L3. So, yung L3, again, malaki na yung sahod mo dito, no? L2, L3.